Ito po ang aming silver bait. Wow. Ito po yung na-harvest po naming fresh strawberry from our garden. Good morning guys! Dinidiligan na po ang aming halaman. And pati po yung grass. Kaya maganda po yung aming grass dahil dinidiligan po yan. Yung mga bulaklak ay slowly na po nag-dry and slowly na po nahuhulog sa aming grass. Tingnan niyo po yung mga bulaklak dito sa gilid ng aming bahay. Ang gaganda ng bulaklak at napakabango. Ito sobrang ganda ng bulaklak nito, kulay pink. And ito rin. Alam nyo guys, akala ko po ito hindi po mamumulaklak. Tingnan nyo, may maliliit po na color purple na flower. At saka ito, mabango po ito, parang medyo yung amoy niya, lemongrass. And maganda pala yung flowers niya. Let's have coffee first, guys. Ito po talaga yung routine ko every morning. Ang dami pong gawain, collecting air, at magpapakain po ng manok. Bago ang lahat, magwalis po muna ako dito sa aming beranda dahil ang dami po talagang bulaklak na nalalaglag. Maganda sa mata ang maraming bulaklak sa ating paligid. Kaya hindi rin natin maiwas. Pag tapos na po ang kanilang season, ito po talaga magkakalat po ng maraming bulaklak. Dave mention, mas maganda daw gamitin ang blower. Baka bibili lang po kami yan later on. At syempre, dahil malaki po yung bahay namin, mas malaki din po talaga ang kailangan naming linisan. At next, mag-harvest po muna tayo ng eggs. Alam niyo po guys, ito po ang ginagawa sa aming mga chicken. Since matataba na po sila, kailangan na po nila ng exercise. Kaya panay takbo ako, panay sunod din po sila. Collect muna tayo ng eggs. May routine everyday to collect eggs. Meron pong 5 eggs dyan. And dito sa kabila, wow! 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12. And I believe meron din po dito. Halaka! Grabe! Sobrang laki ng itlog na ito. For the first time ko po ito nakita. Na may nangitlog po na manok sa amin, na ganito po kalaki ang itlog niya. Tingnan niyo po, kumpara po sa normal size na iniitlog nila normally. Ito po yung dalawang itlog. Normally po, ganyan po talaga yung mga size nila. At ito po yung pinakamalaki na nakita ko po for the first time kung sinong manok po ang nangitlog nito. Mabuti po hindi nahirapan dahil I heard pag sobrang laki ng itlog nila, minsan nag-i-stack po ito sa kanilang puwet at hindi po lumalabas at sanhi po pwedeng ikamatay po ng manok. Mabuti po lumabas po siya at ito malaki din po siya. So maraming mga large eggs po tayo ngayon. Tingnan nyo, lahat sila pumasok dito dahil nandito po ako sa bahay nila. What is it? That sound guys is humihingi po sila ng pagkain sa akin. Yung iba ito, tingnan nyo. Oh, bakit? Ay, chine-check nila itong basket ko kung may pagkain ako. Ito yung pinaka-OE sa lahat ng manok dito. Ganyan talaga yung sounds niya. Oh. Tingnan yung bibig. Napaka-OE. Chine-check ni Chooks. There's more. 2, 4, 6, 8. We got 8 eggs here. Uy, may nangingitlog pa dito. Are you done? Magkukulik ako ng eggs. So you have to ask permission. Excuse me, Chucky. Alam niyo, minsan pag hindi namin na-collect everyday, marami siyang dumi. So ngayon makikita niyo, walang masyadong dumi. Pag nagbe-build up na, dinudumihan na po nila. Thanks for the egg, Chucky! After working hard po nila sa pangingitlog, syempre may pagkain sila. Ito, yung treat po nila, mga gulay, broccoli, baked beans. Nakain po talaga nila kahit anong binibigay po namin sa kanila. Very good environment po yung mga manok dahil yung mga leftover po namin, kinakain po talaga nila. Gutom na gutom sila, sobrang daming initlog eh. Vegan po itong manok po namin, mga vegan. Puro gulay.
Alam niyo po, wag na wag niyo pong pakainin ng karne ang inyong manok dahil dito sa Australia illegal po yan. Hindi pwedeng pakainin ng karne ang inyong manok dahil nagiging agresibo po sila. Kailangan puro gulay lang, prutas. Nandito po ang aming silver bait. Ready na po talaga siya i-harvest. Makikita niyo po, malalaki na po siya. Tingnan niyo yung dahon, grabe, mas malaki pa po sa aking kamay. Ito yung kulay green na silver bait. Dito naman po sa kabila, yung rainbow silver bait. Meron pong purple at meron din po ditong kulay yellow. Mix po siya. Meron ditong white and then meron din pong purple. And I'm so happy na lahat po sila ay matataba. Tingnan nyo. Experiment lang po talaga ito at hindi ko po akalain ganito po ang maging itsura niya. Sobrang tataba. So guys, gagamit po ako ng gunting dahil ikakat ko lang po ang stem ng silver bait para tuloy-tuloy po ang pagtubo ng mga dahon. Kung bubuksan ko po itong silver bait po namin, marami pong maliliit na dahon. Kagaya po nito, once makat ko po itong malalaking dahon, mas lalaki pa po talaga itong maliliit na dahon. Marami pala ako ngayon i-harvest po na silver bait dahil mag-share din po si Maria Lassen sa aming kapitbahay po na nag-alaga po sa aming mga tanim at manok while we're away in Adelaide. Yung malalaking stem, wow. I'm quite impressed. Papasalamat po ako na hindi po inaatake po siya ng mga caterpillar. Tingnan niyo po, wala po siyang butas. Sobrang ganda po ng aming silver bait. Laki lang ang ating ikat. Oh, ayan. Yung isang punuan lang, sobrang daming dahon. We have friend here, lady beetle. Huwag niyo pong patayin pag may lady beetle po sa inyong garden kasi sila po ang tumutulong para kainin po nila yung masasamang insekto. Para po ito sa aming kapitbahay. And bibigyan ko rin po sila ng pineapple dahil bumili po ako ng pineapple sa Adelaide. Bibigay ko po yan. Dalawa po sila, kaya dalawa ang ibibigay po natin. Ang lalaki. Sobrang healthy po nila. Ito na guys, ang ibibigay ko po sa aming kapitbahay para maalagaan pa rin nila ang aming mga manok. Ayan guys, dumating pala ang aming kapitbahay dahil tinawagan ko po sila na pumunta po sa aming bahay dahil may ibibigay po akong gulay. At pineapple po yung nabili ko po sa Adelaide. Ito pala si Ate Lina. Siya po ang una kong nakilala dito po sa aming area at may kasama rin po siya si Ate Ping. Pinapasok ko na po sila dito sa likod ng aming bahay dahil nandito po ako sa likod nang-harvest po ng silver bait. Ano ko lang, yung parang slowly ma-harvest para tuloy-tuloy yung tubo. Yung binili kong pineapple. Thank you so much. Okay lang. Oy. Guys, mag-continue po ako pag-harvest ng aming silver bait. Dahil magluluto po ako ng tinula na salmon. Marami po akong isda binili po sa Adelaide. Perfect na perfect po. Lagyan ng maraming silver bait. Alam niyo po, itong aming pananim, very organic po. Hindi po kami gumagamit ng mga chemicals fertilizer. Ito yung kulay purple. Hala, grabe, sobrang laki nito. Tingnan nyo guys, kung gaano po siya kalaki. Para sa lahat po talaga ang gulay na ito. Sa tao, sa manok. Share po natin sa manok. Tingnan po natin kung gusto po nila yung silver bait. No, they're gonna get this pizza. That's alright. Yung aming chokes, they love the silver bait. Is this pink mine? Purple. Kinuha na. There we go. They really love the green one. Guys, mag-harvest pala ngayon si Sylvester ng strawberry. Since yung mga strawberry niya ay nag-start na po huminog. Ito po siya. Ito pa po yung iba, hinog na po. Maraming hinog bawat isang punuan. And dito po sa kabila, ito tatlo po sila. Ayan, isa, tatlo. Doon sa last.
Hala, kinain na ng ibon. Kailangan na palalagyan ito ng cover kasi may kumain na po na ibon. Sparrow po yan. Maraming sparrow sa likod ng bahay. Cut them in the stem. Got it? Yeah, pick it up. Wow, look at this. Your first strawberry harvest. Ay, lalagyan ko lang po ito ng cover later on. Pag makapunta po kami sa store, si Sylvester namimitas, tinutulungan ko siya. Good, Sylvester? Big one. Is it the big one? Wow, look at that. Ito po karami ang first harvesting strawberry po namin. So ito po yung na-harvest po naming fresh strawberry from our garden, one each of us. Titikman na po naming tatlo kung masarap po ba siya or matamis. Magre-review po kami. Okay, Sylvester, one for you, one for daddy, Thanks. and one for me. Okay, 1, 2, 3, go, 8. Mm, it's really good. How was it, Sylvester? Is it sweet? Yeah, super good. Super good. Ang sarap pala ng variety. Ang strawberry po namin na tinanim, it's good. 1 of 5, honey. 5 of 5. 5 of 5. Yes, matamis po siya, guys. Napaka-focus yung flavor. Napaka-focus po yung sweet. So sweet. So sweet. Lutuin ko po itong fresh silver bait. Magluluto po ako ng sinabaw na salmon. Wala nang ibang masarap pa pag ang kinakain nyo po ay very fresh. Ang silver bait pala na gulay ay napakamasustansya. Dahil meron po itong magnesium at potassium, maganda pong benefits sa ating katawan. So guys, ito pala yung isda na binili ko po sa Adelaide. Bumili po ako ng salmon. Yung parang buto po siya. Ito po yung trevally. Itong buto po na salmon, ito po ay napakamura lang pong bilhin. Tapos mataba po ito siyang kainin. Ito yung na-miss ko pong kainin, yung trevally na palaging pumapasok sa aming bungsod. This one is for the chook. Napakadaming silver bait. Dahil alam nyo naman, pag lutuin to, liliit lang siya. Ganito ko lang pala kinakat yung carrots po. Every time po pag magluluto ako, hindi talaga super maliit. Let's add a little bit oil. I-fried lang po natin ito bago po i-add yung isda. Lagyan ko pala ng parsley. Ang niluto ko pong tinula. Marami po ako ditong parsley. Sa likod din po, 3 po itong parsley. And they are very healthy dahil makikita niyo po yung kulay. Kulay dark green. Cut lang po natin. Alam niyo, the more you cut the parsley, the more po ma-inspired po sila na tutubo pa talaga. Kumukulo na siya guys, kaya malapit na po maluto. At i-add ko na po itong silver bait. Ganito pala kami, pag kumakain po kami, kailangan po talaga na may prutas. So ito po yung binili ko from Adelaide, papaya and mango. Isi-serve ko na po itong niluto ko pong tinula. Ganito pala kami pag kumakain po. Nakalagay na po talaga lahat sa bowl. Hindi po sa pagtitipid, kundi po para makita po namin kung gaano po karami ang kinakain namin dahil mas makikita mo talaga pag nakalagay na po lahat sa plato. Lunch is ready! Dito po kami kakain sa labas. Wow, it's been a long time since hindi kami dito kumain sa labas. The fruit is here! And the tomato juice. Tomato juice! Ito na po ang aming lunch. Ready na po. At kami kakain. Let's eat, Sylvester! And before we eat, Sylvester, let's pray. Papasalamat po tayo kang Lord sa pagkain po namin ngayon sa aming harapan. Mabubusog po talaga kami. So, let's eat! Iba pala talaga yung lasa, yung gulay po na galing sa garden mo. Dahil matest nyo po talaga yung different from the supermarket and from your garden. I like the silver bait. Hmm? I like the silver bait. Yeah. We grow ourselves. It's really fresh. Oy, very good, Kuya Bester. You're so fast, honeybee. Am I?
Yes. Guys, itatanim na pala ito ni Deb, itong aming mulberry, dahil marami na po talagang bunga. Doon po itatanim ni Deb sa kabila po, sa property po namin. Kaya meron na po siya ditong worm casting. Maganda po ito, pampabuhay po talaga ito sa mga halaman nyo or plants. Ito po yung rason, yung una po naming tanim nung nagbenta pa kami ng bahay. Bakit success po ang aming mga tanim? Dahil po sa worm casting. Dito po namin itatanim dahil we run out of space already from our backyard. Napuno na po ng mga gulay. So, dito, mainly po, mga native lang po dito na kahoy. Kaya, may spot po dito na gusto ni Deb itatanim. Alam niyo, meron po ako ditong favorite na puno. Ito po. Sa 2, 3, 4, 5 pala sila. Ang ganda po kasi ng shape. Tingnan niyo. So, are you gonna plant that here, Han? Where about? I think over here because there's a lot of sun. Dito daw because there is a lot of sun. Okay. Kailangan na itong i-transplant dahil pag matagal po siya, yung roots magka-crowded na po sa ibaba. Dito raw itatanim ni Deb. So ito po yung kapitbahay namin. Ang dami po nilang olives. Ayan. Olives farm ata. Kinuha lang ni Deb yung post hole digger. Napaka-helpful po talaga ang post hole digger pag magtatanim po kayo ng mga prutas. Ito na po yung post hole digger. Napakadaling gamitin lang po, pero takot po ako gumamit. I normally let David to do it. Ganyan lang po kadali pag magbutas po kayo. Malalim na po yan. There is a lot of ants there, honey. Oh my There is. God, look at that. It's a nest. I think they're everywhere. It doesn't matter kung saan po kami mag Probably it might climb on you, Han. Yeah, I You know. better hurry up. I-add na po ni Deb itong organic casting para mabubuhay po talaga yung puno na itatanim po namin, yung mulberry. Ayan. Tsaka tataba din po yung lupa. Yan, worm casting po yan. Galing po yan sa worm. How many, honey? I think 3. Like 3? that. 3. Babasain ng tubig. Water. Yeah. Kailangan basain muna para moist yung mga ugat. And then madali lang po sila magkalat dito yung ano po nila, roots. There it is. Push it down. Yay! Natanim na po talaga si mulberry. Hopefully, mabubuhay po siya at maraming prutas na ibibigay po sa amin. Marami na po kasing bunga eh. And baka magbubush lang to later on. Mapupuno po dito ng mulberry. Tapos, mag-add ulit po si Deb ng worm casting sa itaas. Meron sa ibaba ng lupa, meron din po sa itaas. Yan po ang sekreto ni Deb. Kaya nabubuhay po talaga yung mga tanim niya. Good. Now, put a trench. Magawa po siya ng ganyan kasi pag magdilig siya, automatic po talaga magsusok yung tubig doon mismo po sa roots. Pag magtanim po kayo, automatic, bigyan po agad ng tubig ang puno or dalawa ay nandito sa likod. Hala, nandito na. Dinala ng dalawa yung mga manok. What is your plan, guys? Papaliguan daw ni Sylvester yung mga chicken niya. Are you gonna give them a shower, Sylvester? Okay, ito, nagmumowing na po sila sa aming grass. Good job, Chok. Walking here, but I don't eat the garden. You're giving them a food so they don't eat our garden. Nag-explore na sila, may kinakain na sila, itong mga bulaklak. Put it away! That's alright, they're only eating a little bit. See? They're here.
Lahat sila, kinakain na yung grass. Na-mention ko po kasi kahapon, sabi ko kang Deb, we need to mow this one. At ngayon, may naglilinis na. Not in the house, Sylvester, don't bring them inside. Honey, they're cutting the grass for us now. Papaliguan daw ni Sylvester itong mga babies niya. Yung tatlo nandun na. Cats want chooks? Is this one who's gonna have a shower? No, you have to hold the chooks. Oh, That's very, fast. Sylvester, that's very Put it fast. on me. Oh, drug. Oh, Okay. shower. Yeah. Yeah, like that, okay. That's a good one. Oh, You have to rub, the chook doesn't like it. rub his head, Sylvester. You have- Rub his head. Yeah, so he likes it. I used to see my father when he gave a shower his chooks. The chooks love it. Can you pat it? Can you pat the chook? Don't blast its head. Here, this side. This side in his neck. Mababaho na daw yung manok ni Yeah, Sylvester. that one. Panayhag po si Sylvester sa mga manok. Sometimes, nagkaka-rush po si Sylvester. Okay, the other one, he's done. 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 You! Woo! Okay, next jokes. You're gonna hold it and Daddy's gonna wash it. May nakalinya na pala. Got it? His head has to be touched. That one. Yeah. No, no. Oh no, it's escaping already. You're not used to it. Apparently, we can't use a shampoo, guys. Kasi kailangan yung shampoo na... Well, that should get rid of the dust anyway. Ayun. Next! Say next! I think they won't like it. Okay, daddies have to Okay, hold. I'll hold it. Daddies will hold. Okay, I'll hold it and you do it. Okay. Keep touching his head, honey. Okay. You have to touch his head, Sylvester, so he will like His it. head. Gotta pat his head. Not like that. Don't let the phone. Like that. See? You just have to keep doing that so they're relaxed. Nakikita ko po kasi yung tatay ko pag pinapaliguan yung mga manok niya. Basta lang mabasa sila, mawala yung mga dust sa katawan nila. All done! Yeah. One more. Go to daddy. Hold it, daddy. I want to see the house again. Yeah. That's it. Done. Okay, next. Next, daddy. To the line up. It's escaping. Okay. The boss, it's coming. Be gentle. That's it. Keep touching his head. Expert na po talaga si Sylvester maghawak ng manok. Mas expert pa si Sylvester kaysa kang daddy. No! Into it. How do you hold them? The wings, you have to hold the wings down. You have to hold him down. Like that? Oh yeah. Maybe that's better. Ito ata yung dream ni Sylvester, papaliguan yung mga manok niya.